Magandang araw guys, ito pala yung hiwalay na video ng digital air cooler na Iwata. Ito guys yung muka. Okay. Yan. Diretso na tayo dito guys sa PCB. Ito pala yung panmotor nya. Bali magbibigay ako ng tips sa inyo kung paano mag troubleshoot nitong PCB. Bali bibigay ko na ano dito, basic trouble lang. Bali basic lang para alam nyo kung malaman nyo kung good pa ba tong working pa ba tong PCB or hindi na, may problema, para kahit pa paano makatulong malang sa inyo. So nga pala guys, kung bago ka lang na padpad sa aking channel, pa-support na lang, paki-pindot na lang yung subscribe. Tulong mo na rin sa channel ko. Okay, dito yung PCB nya. Ngayon punta muna tayo dito sa function selector. Ito guys yung function selector. Meron siyang 6 na switch. Ito yung swing, mode, timer, speed control, saka cooling, at saka power. Meron din siyang mga light indicator. Itong light indicator na to, nagsiship yan. Halimbawa, naka-low tayo, yung low lang umiilaw. Pag naka-medium, medium din ang umiilaw. Pag naka-high, high din yung umiilaw. Okay. Dito natin malalaman kung gumagana yan. Okay. Balik natin muna dito. Ngayon, lalagay natin to. Ito guys. Sakit lang natin. Lagyan natin siya dito. Okay. Ngayon, balik tayo natin. Okay. Bali ito guys, meron tayong kinabit na alligator. Yan. Ito guys, may purpose to bakit kinabitan ko ng alligator clip. Para mabilis lang mag check. Okay. Unang-una itong analog tester natin. Itong function selector o range selector, ilagay lang natin siya sa AC. Lagyan natin sa 220 volts. Okay. Lagyan natin siya dito. Ngayon, ito si alligator clip, itong negative test probe natin, dito natin ilagay. Okay. Tabi lang natin. Kita naman guys yung tester mo. Ngayon, paano natin malaman kung good pa yung PCB? Ganito lang guys yung gagawin natin. Siyempre, ipaplug-in natin kasi kukunan natin siya ng supply. Okay. Yung EC cord, ipaplug-in natin.
tanggalin muna natin to guys para makita ng maayos. Okay, lagyan natin. Yan. Yung ilaw yung light indicator. Okay. Check tayo. Ngayon, ito yung line natin. Ito yung line 1. Ito naman yung line 2 or neutral. Ito yung high natin. Ito yung medium. Ito naman yung low. Ito naman yung ionizer. Ito naman yung sa cooling. Ito yung sa lower motor switch o sa air swing. Itong tatlo guys, ito yung speed natin. Low, medium, high, or number 3, number 2, number 1. Okay. Ayun, unang-una natin na gagawin. I-check muna natin tong line 2 natin. Kung may supply. Yan, check natin. Yun guys, yung tester. Yan. Ibig sabihin may supply yung board. Ngayon, punta tayo dito sa selector switch natin. Ilagay natin siya sa speed number 1 o sa low. Ay, hali. Naka standby pala. Power on muna natin. Yun, umilaw. Yun, nag-shift na siya. Ibig sabihin naka low siya. Naka low speed o naka number 1. Ngayon, ito yung number 1 natin. Tali okay, yan. Ito yung number 1 natin. Kailangan magkaroon siya ng supply na 220. 220 yung required niya. Okay, yun guys. Ibig sabihin, good. Okay. Ngayon, lipat natin siya sa speed number 2 o sa medium. Yun. So guys, naka-medium tayo. Hindi pala nakita. Yan. Medium. Kailangan may supply din yung medium. Yan guys. Yan. Ibig sabihin good yung medium, yung speed number 2. Punta naman tayo sa speed number 3. Ayan, naka-speed number 3 tayo. Ngayon, check lang naman natin si speed number 3 o si high. Ayun. Ibig sabihin good. Meron din siyang supply. Kailangan guys, pag halimbawa naka-speed number 1 tayo, o naka number 2, o naka number 3, kung naka number 3 tayo, gaya nito, itong dalawa na to walang supply, kagaya niyan, no? Kailangan hindi siya magkaroon ng supply. Kasi kung magkaroon ng supply yan, ibig sabihin short yung ano natin, may problema yung board. Okay. Ngayon, pindutin naman natin si call. Yan, naka-call tayo. Ito yung call natin. Ibig sabihin good. Good siya. Ngayon, si ionizer naman. Okay. Ito si ionizer. Ibig sabihin good din. Dahil dalawa yung gumagana doon, gumagana si ionizer, gumagana din si cooling, may supply din yan. Itong ano natin, air swing, good yan. Hindi natin pwede i-switch on siya dahil hindi pa naayos dito sa ilalim.
yung case natin. Sasayad siya pag i-on natin yan. Kasi dyan nakatap yung nakakabit yung air swing natin. Ganun lang guys ka simply. Off natin. Ngayon, pag gumagana lahat yung natin, tapos si fan motor hindi gumagana, ay check mo si fan motor. May problema. Yun na yung may problema. Wala na dito sa board. Ganun lang guys yung basic na pag-check ng PCB. Sa pag-check guys ng PCB, bahala na kayo kung gagamit kayo ng alligator clip or nyo lang dito, pero walang problema yun, depende sa nyo. Kung ako sa inyo, gumamit kayo ng alligator clip para mabilis check. Bahala na kayo guys kung gagamit kayo ng alligator clip. Kung saan kayo komportable, yun ang gagawin nyo. Pero para sa akin, mabilis kung gagamit kayo ng alligator clip. Okay, ayusin muna natin. Okay, ito na guys. Dali, nasarado na natin. Okay, punta tayo dito sa likod. Para makita nyo guys. Yung pinaka radial blade nya. Ito guys, sa ilalim yung submersible na natin. Diba? Yan guys yung submersible pump. Saan na ba yun? Ito pala. Dito. Nakatago dito. Okay. Bali ito guys, tinanggal ko na muna yung filter nya. Yan, bali ito yung pinaka-filter nya. Dito nakalagay yan. Ayan. Ayan, dyan yan. Dyan nakalagay yan. Okay. Bali, plug-in muna natin. Okay. Guys, naka-ilaw na yung yan. Ito, indicator. Bali, na siya. Naka-standby. Ayan, pipindutin natin yan. Tingnan guys yung lead. Okay, magdami ng jowa, tatlo lang. Guys, Tatlo lang. mandar na yung pan. Ngayon punta tayo sa harapan. So guys, low lang siya, naka low. Guys, gawin natin, ilagay natin sa number 3. Number 3 nito. Speed. Naglaro lang sila. Naglaro lang sila. Speed number 3. Hay tayo. Ngayon i-swing natin siya. Swing siya. Baba natin. Ito natin sa speed number 1. Ulo. Punta tayo sa likod. Ito guys. Bali dito yung
tawag nito, yung tubig, i-cool natin siya. Pindutin natin yung cool. Guys, yan. Yan ang cool. Yan. Okay. Stop natin guys, baka mag-ano tayo. Yun. Kasi magkakalat-kalat dito eh. Basa tayo. Okay. Bali, tatakpan na lang natin. Lagyan na natin yung filter. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood nyo.